Good morning. Alam niyo ba yung salitang makatatalos? Nabanggit ni Pastor, ni Deacon Rudolph, makatatalos, makakaunawa. Alam niyo, pagdating po sa spiritual na kaunawaan, hindi tayo makakaunawa maliban ang Diyos ang magbukas ng ating puso. Yan ang sinabi ni Brother Rudolph, Deacon Rudolph, tungkol kay Lydia. Kaya ngayong umaga, tignan ko kung bukas ba ang inyong kaunawaan. Paano kayo naligtas? Ano ang pinakasimpleng sagot? Paano naliligtas ang tao? Hindi, ang salita ko, paano? Hindi ko sinabing ano ang makapagliligtas. Paano maliligtas ang tao? Sa simple. Pananampalataya, natural. Pananampalataya kay Jesus. Right? Pananampalataya kay Jesus. Ano yung sinampalatayaan mo kay Jesus? Ang kanyang kamatayan para sa ating kasalanan. Siyang tumubo sa atin. Sapat yun para tayo maligtas. Ngunit kung tayo ligtas na, sapat na ba yung paliwanag na yun para ituro natin sa ibang tao? Maliligtas kaya sila doon sa ituturo sumampalataya ka lang kay Jesus? Maliligtas kaya sila? Hindi sila maliligtas, mga kapatid. Sapagkat ang pananampalataya natin batay sa mga katotohanang narinig at nauunawaan nila. Okay? Anybody, sino man tao, pwedeng sumampalataya kahit wala silang napakinggan, basta iutos mo lang. Eto, bukas bang puso natin dito? Ang sabi ng preacher na aking napakinggan sa YouTube, Does God created people for destruction? And does God created people for salvation? Naniniwala ba kayo doon? Na mayroong, ang Diyos mayroon siyang nilikhang mga tao para sa kapahamakan at mayroon siyang nilikhang mga tao para sa kaligtasan. Naniniwala ba kayo doon? Sino ang naniniwala? Taas ang kamay. Sino ang hindi naniniwala? Taas ang kamay. Di naman kayo nakikip-participate eh. Kung talagang ayaw yung palatang wala kayong alam eh. Sinong naniniwala? Taas ang kamay. Sinong di naniniwala? Taas ang kamay. Mali yun. Sapagkat isa lang ang nilikha ng Diyos. Isang tao lang. Right? Hindi siya lumikha ng makasalanan, hindi siya lumikha ng matuwid, hindi siya lumikha ng patungong langit, at hindi siya lumikha ng patungong impyerno. Isa lang ang taong nilikha niya. At yun ay matuwid. Sino? At nung magkasala si Adan, lahat ng kanyang naging salilahi ay makasalanan. So lahat patungong impyerno. Di ba? Lahat patungong impyerno. Kapag pinabayaan sila ng Diyos, lahat ay patungong impyerno. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, humirang siya ng kanyang ililigtas. Ayon sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban ng tao, sapagkat ang gusto ng tao, papuntang impyerno. Lahat ng ginagawa nila papuntang impyerno, tuwang-tuwa ang mga tao diyan. Pero salamat sa Diyos, mula sa walang hanggang simula, siya ay pumili ng taong maliligtas. Unfair ba ang God? Hindi. Sapagkat lahat ay patungong impyerno. Pero sa biyaya ng Diyos, ayon sa kanyang kaluguran, pumili siya ng kanyang ililigtas. Anong gagawin nitong mga pinili? Sila ba'y magagalit sa Diyos? Sabihin, unfair ka God, ba't hindi mo hinirang ang anak ko? Masasabi ba natin? Ang dapat natin ang gawin ay magpasalamat.
Kaya nga, napakalaga na ang ating pananampalataya, lahat tayo naniniwala kay Jesus, right? Lahat tayo naniniwala sa iglesia natin. So, we have faith in God, we have faith in Jesus, no? Kaya tayo namumuhay sa pananampalataya. Pero pag sinabi ko sa inyo, paano kayo naligtas? Ang sasabihin nyo, pananampalataya lang. Pero ang tanong ko, ano yung pananampalatayang nakapagliligtas sa iyo? Si Jesus namatay sa atin. Pero bakit ka kinamatay ni Jesus? Karapat-dapat ka ba? Sagot. Hindi. Marami tayong dapat malaman. Kaya ito pong pag-aral natin. Sa magang ito, babalikan ko, naituro ko nito ilang beses na sa Sunday School dito sa atin. Pero kung babalikan ko interview yung bawat isa, baka iba-iba na naman sagot ninyo. Babagsak na naman kayo sa interview. Buti nilang hindi tayo tulad ng isang church sa atin dito sa Pilipinas na meron after 10 years o 20 years may panibagong interview kaya maraming mabagsak ulit. Salamat, hindi ganun ang ating ginagawa. So, ang ating paksa ngayon, napakalaga at maging sa inyo na nanonood sa live streaming na kayo may dahilan na kayo hindi maka-attend ngayon. Pakinggan nyo ito sapagkat hindi pwedeng sabihin natin sa ating anak, sumampalataya ka lang kay Jesus, anak, para maligtas ka. Opo, sumasampalataya po ako. Sasabihin talaga ng anak mo dahil natatakot sa mata mo. Hindi sila sumampalataya dahil mayroon silang naunawaan dahil sa kanilang napakinggan. Kaya doon sa ating po mga applicants para po sa simula ngayong June ng ating membership class, huwag kayong umabsent ng Sunday School. Hindi dahil sa nagpaparami tayo ng attenders, kundi napakalaga na magkaroon kayo ng batayan ng inyong pananampalataya. Ang pananampalataya natin hindi lundag sa dilim, bahala na sumampalataya kay Jesus. No. Our faith is based on truth, sa katotohanan. Romans 10:17, ang pananampalataya dumarating sa pakikinig ng Ebanghelyo ni Kristo. So ito yung paksa natin ngayong umaga. Ito'y tinuturo lamang ito kadalasan sa Bible School, sa men's fellowship, o sa mga pastors' conference. Pero dapat itong maturo sa church, the order of salvation. The order of salvation, halimbawa, lahat po ng kaayusan ng kaligtasan nandito sa isang box. Lahat ng kautusan, simula tayo, election, effectual calling, regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, what else? Perseverance of the saints, and glorification nakalagay dito sa loob ng box. That is the order of salvation. Pag sinabi mo, I believe in Christ, nandyan yan. I believe in the church, nandyan yan. Marami tayo, pero ako po'y tumatayo sa aking pananampalataya. Maraming taong nagsabing, ako'y tumatayo sa aking pananampalataya. Ano yung pananampalatayang tinatayuan mo? What is that faith na pinanindigan mo, mamatay ka man, hindi ka matatakot? Dapat nandito sa isang box. Dapat alam natin ang ating salvation from beginning to end. Kaya nga, anumang aral o doktrinang dumarating sa atin, even reform, kapag siya'y nagtuturo sa Biblia, any part sa Bible na ayon sa kanyang karunungan na kumukontra doon sa ating faith, alam mo agad mali yun. Kasi alam mo yung order of salvation. Nakuha niyo mga kapatid?
Kaya napakalaga na maunawaan natin ito, yung order of salvation. Malaga, kung tawagin po niyan sa theology is, sa salitang Latin, ordo salutis. Sa Tagalog, kaayusan ng kaligtasan. Pero bagong lahat, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyaya ninyo na habang kami nabubuhay, ipinapaunawa ninyo sa amin ang iyong buong kalooban. Dalangin namin ang iyong banal na espiritu na siya magbukas ng aming kaisipan, ng aming puso, upang maunawaan namin ang iyong banal at espiritual na salita. Magturo kayo ngayong umaga, Panginoon, upang mapatibay ang aming pananampalataya, meaning mapatibay ang aming paniniwala sa kabuuan ng iyo pong biyayang kaligtasan sa amin. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, ang Ordo Salutis, ang layunin natin dito, ay upang maunawaan ng mananampalataya. Okay? Pero may ginagawa ang Diyos sa mga hindi mananampalataya na nakaupo dyan, na ang hakbang ng gawa ng Diyos sa kaligtasan ay tanging sa Kanya lamang. Wala sa tao na pagsisikap. Maya malaman natin, no? Walang katiting ang tao sapagkat lahat ng tayo makasalanan patungo sa kapamakan. For all have sinned and fall short to the glory of God, and the wages of sin is death. Death physically to death spiritually in hell. So paano iniligtas ng Diyos ang tao? Mayroon pong kaayusan, mayroong order of salvation na itinuturo ng Biblia pagdating sa kaligtasan. Now, ang kaligtasan, hindi ito random, sabay-sabay, o magulo, kundi ito ay may tiyak na kaayusan na itinuturo sa atin ng Diyos sa kanyang banal na salita. So, ang order of salvation, gawang lahat ng Diyos mula sa simula hanggang katapusan, unto the end, sa glorification. Bibigay ko sa inyo ang bahagi. Gagamitin ko itong pisara, Deacon Rodolph, para may demonstrate ko. Okay. Okay, halimbawa, ito ang kabuuan ng kaligtasan. Isa lang yung kaligtasan eh. Pero may kaayusan siya. Sa loob nito, andito ang walang mga una, andyan ang election. Sabihin ko na lang, pagpili. Ang pagpili ng Diyos, plano nyo ito. Plano ng Diyos sa, wala pa yung mundo wala pa yung mundo, ang Diyos matalino. May plano na siya. Kaya ang election ay plano ng Diyos from eternity past. Ephesians chapter 1 verse 4. We are chosen before the foundation of the world. Ikalawa dyan, ang sa election ay calling. Lahat ng kanyang elect mula doon sa walang hanggang pasimula, pagdating pong umiral na ang kanyang mga tao, umiral ng mundo, kanya itong tatawagin. Tatawagin niya ito sa dalawang paraan. Unang paraan, kung tawagin niyan, is general calling. Ibig sabihin ng general calling para sa lahat ng tao. Okay? Election. Then, effectual calling.
Itong effectual calling, kasama itong general and particular or spiritual. Papaliwanag ko. Pag sinabing general, common grace, gospel, Biblia, lahat ng tao kailangan nilang makinig ng Biblia. That is general calling. Kaya mayroon tayong mga crusades, may evangelistics, mayroong church, ini-invite natin ang lahat ng ating mga kamag-anak na dumalo sa pagtitipon upang makarinig sila ng pangangaral. Tungkulin ng tao yan. Tungkulin ng mga unbelievers na sila'y makinig ng gospel. Kaya huwag kayong matakot mag-invite ng mga taong hindi pa Kristiyano. Pero yung calling, effectual calling, instant yan na ginagawa ng Diyos. Okay, mamaya na paliwanag. So pangalawa, ito yung nilalaman ng order of salvation, right? Then, pangatlo, ano dyan? Regeneration. Regeneration or born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay? So, kailangan siyang ma-regenerate. Hindi siya ma-regenerate kung hindi siya tawagin particular. Sa gospel, kailangan makinig siya. Ngayon, habang nakikinig ang tao sa effectual calling, ang Espiritu Santo, diyan sa upuan mo, diyan siya tumatawag sa puso mo. Okay? Nabubuksan ang isipan mo. Nabubuhay ka dahil ang tao ay patay. Right? At dahil nabuksan, siya po ay papanganak na muli. Regeneration. Ngayon, pag siya, sa sunod naman ng regeneration, ang kasunod? Conversion. Pag sinabi pong conversion, sapagkat ang regeneration, nagtataglay rin ng dalawa. Repentance. Anong katapat ng repentance? Faith. Okay. Kapag ang tao ay na-regenerate, makukonvert siya because magre-repent siya. Okay? Makukonvert siya dahil magre-repent siya. At yung pananampalataya naman, kung tawagin naman, is justification. Dahil ang tao ay na-regenerate, makukonvert siya. At hindi lang makukonvert, siya po ay ma-justify sapagkat taglay niya ang repentance and faith. Ano nga niya? Ngayon sa justification, ano yung sunod ng justification? Adoption. Okay. So, adoption. Inampun siya. Ginawa siyang anak. May karapatan na siya maging anak dahil siya tinawag before the foundation of the world at ang mga tinawag, kanyang ang inilek at ang mga ilek ay sa takdang panahon tinawag at ang mga tinawag ay ipinanganak na muli at ang mga pinanganak na muli ay nababago, no? Nanunumbalik sa Diyos, converted at siya ay na-justify dahil siya tumanggap ng repentance and faith. Then, siya ay ginawang anak ng Diyos. At pagkatapos ng siya maging anak ng Diyos, anong tawag doon? Sanctification. Siya po ay binabanal. Sa kabanal sanctification, taglay naman dalawa nito. Una is positional sanctification, o tawagin niyan ay definitive sanctification, instant. Sinantified ka ng Diyos. Ikaw ay hiniwalay na ng Diyos mula sa sanlibutan. Pero, sa sanctification, dapat kang lumago. Dapat kang lumago. Ano naman dito? Progressive. Pinag-aral natin to. Progressive sanctification. Nababago ang buhay araw-araw. Okay? Nababago. Then, perseverance of the saints.
tungkulin ng tao yan, to persevere. Anong persevere niya? Yung buong faith niya. The just shall live by faith. Hindi na yung faith kung saan-saan, kundi alam natin, yung buong box na ating faith. Ito, buo. He will persevere until glorification. Ito yung pinakihintay natin na wala ng pag-iyak, wala ng pagluha, wala ng kasalanan, sapagkat makakasama natin ang Diyos hanggang sa wakas. Okay? So yun po yung buo nakalagay dito. Pag sabi ko, alam mo may faith ako eh. Ang question agad, ano yung sinasampalatayan mo? Anybody can have faith. Anybody can claim that he has faith. Pero tayo alam natin yung ano yung faith natin. Ano yung faith natin? The whole works of God in salvation. Kaya kahit sino pang magturo sa iyo, may Iglesia ni Cristo, may si Eli Soriano, sino pa mang mga bulaang aral propeta, even nagsasabing Christian, born again Christians, ano pa man, pagkaiba ang kanilang pagtuturo tungkol dito, masabi natin, mali ang kanilang doktrina. Gaano mo sila kahusay at kadiboto sa kanilang pangangaral, pero hindi po tumatama sa turo ng Biblia when it comes to order of salvation, hindi po natin masabing tama siya. Hindi natin masabing tama siya. So, ito po ang laman yan na ating pag-aaralan. Isa-isahin natin yan. Ang tanong, ito bang order of salvation, minsanan lang ba ito? Instant ba itong nangyayari sa atin? Instant ba itong natatanggap ng isang mananampalataya? Kailangan himay-himayin natin yan. Dahil yan ang napakagandang tanong. So, ang sagot dyan, may bahagi na instant, agaran, agad-agad, at may bahagi naman proseso. Pero lahat, iisang gawa ng Diyos, walang tao. Lahat po, gawa ng Diyos lamang. Pero pagka ginawa na natin ang bagay na ito, dito nagkakaroon ng tungkulin ang isang taong nakatanggap nito. Labas sa mga depraved. Pag sabing depraved, unbelievers. Kahit gaano pa sa kataas, presidente pa siya, matalino siya, pero wala siyang alam sa spiritual, depraved ang tawag sa kanya. Kaya kung ang totoong tao na maaring manliit ng kapwa ay Kristiyano. Sapagkat kahit gaano katalino ang tao niya pero wala siyang spiritual na kaalaman, pwede mo siya sabihin, napaka mangmang mo. The fool, you are fools, and the fool says in their heart, there is no God. Kaya napakahalaga po, yung ating panampalataya malaman. May laman. May laman. May laman. Hindi damdamin lang, basta ako naniniwala sa Diyos. Basta ako sumasampalataya sa Diyos. Now, mayroong instant, mayroong proseso. Kung tawagin yan sa biblical na pamamaraan, logical and chronological. So ating ipaliwanag itong logical and chronological na tawag nito na pagliliwanag ng kahulugan ng order of salvation. Now, sa logical, mga kapatid, hindi ko nabuburahin yan, mamaya ko lang babaguhin. Tandaan natin, una, ating kilalanin what is logical and what is chronological in the context of order of salvation. Logical, ibig sabihin sa Tagalog, transliterate, logical. Pag sinabing logical na kaayusan,
ay nakabatay sa ugnayan. Ugnayan ng bawat bahagi ng kaligtasan bilang sanhi at bunga. Mayroong cause and effect. Yan ang tinatawag logical. Halimbawa, itong election, Diyos lang talaga, no, ang gumagawa niyan. Plano ito ng Diyos. Plano. Saan yung plano? From eternity past. So meaning, yan po ay instant. Agad. Okay? Agad na nangyayari yan sa plano ng Diyos. Instant. Pero, ang kanyang planong inilik niya, ang resulta niyan, ang kasunod niyan, ay kanyang tinawag. Hindi pwedeng hindi mangyari ang calling. Sapagkat nagplano siya ng mayroon siyang inilik, ang kasunod niyan ay calling. Ibig sabihin ng logic. Mayroong cause, mayroong effect. Okay? Pag ako'y kumain, anong epekto? Busog. Pag sumubrang kain, anong epekto? Sakit ng tiyan. Okay. So kung ang Diyos may pinili, kanyang tatawagin. Yun ang logical. Hindi pwedeng tatawagin muna bago piliin. That is baliktad. Hindi yan logic. Yan ang karamihang paniwala ng ibang mga Christians. Alam mo, pinili ako eh. Bakit? Kasi sumampalataya ako. Hindi ka. Kaya ka pinili. Kaya ako ay tinawag ng Panginoon kasi ako'y pinili. No, pinili ka. Kaya ka tinawag. Wala pong kakayanan ang tao na magpili ng kanyang, ay magtawag ng kanyang sarili. So, ang kanyang mga tinawag, binigyan niya, tinawag saan? Una, sa gospel, sa pangangaral, sa pagtuturo, dito sa church. Kahit yung mga anak natin, maliliit pa yan, paupuin nyo lang dyan, patahimikin nyo lang. Huwag nyo hayaang magtatakbo, takbo, na hindi nakikinig. At mari lang, huwag nyo bigyan ng cellphone. Pastor, may Biblia. Kahit na, huwag nyo nang bigyan, kasi tiyak niya, maglalaro lang yan. Hayaan nyo silang makinig. Ngayon, tinatawag. At, natural, yung tinawag, kung siya'y hinirang from eternity past, pagdating ng panahon, siya ay tatawagin ng Espiritu. Bubuksan ng kanyang puso. Pag binuksan ng puso niya, ano mangyari? Ipinanganak siyang muli. Nakita niyo logical, dugtong-dugtong, cause and effect. Hindi pwedeng, ako'y anak ng Diyos. Bakit? Sumampalataya ako eh. See, maraming Kristiyano, magulo ang kanilang pananampalataya. Basta ako sumasampalataya. O hindi ka na pala uminom ngayon. Alam mo naman, siyempre, nakarinig na ako ng gospel. Nakakaya naman sa mga kapatiran eh, na makita akong umiinom pa. Maniniwala ka ron? Marahil. Pero dapat alam niya, kung sinabi niyo na alam niya ang kanyang faith, tawagin natin itong order of salvation, yung ating faith. Capital F-I-T-H. Yan ang tunay na faith. Basta ako tumatayo sa aking panampalataya, babariling kita. Basta ako tumatayo sa panampalataya, na ano? Na makakaligtas ako ngayon. Pag sinabing tumayo ka sa panampalataya, alam mo ang standing mo sa Diyos. Alam mo katayuan mo. Mamatay ka man, hindi ka matatakot because you know your faith. Iba yung, I believe in Christ, magagawa ka ito. Iba rin yun. Pero pag sabi mong, may pananampalataya ako. Alam mo yun, busog yun, punong-puno yun. Tinitindigan mo yung pananampalataya mo. Kaya kita niyo yung mga apostol, mga martyrs. Punong-puno sila ng paniniwala. Mga hero, mga bayani, bakit sila nagpapakabayani? Mayroon silang paninindigan. Alam nila yung kanilang pinag-usapan, alam nila yung pinagdugtungan nila ng dugo.
So, yun po yung logical. Merong cause and effect. Yung sunod-sunod na hindi pwedeng baliktarin. Logical. Now, chronological naman. Chronological naman, kung Tagalogin yan, chronological. Ganon din naman. Ito naman ay aktual na pangyari sa bawat isa, dito, hindi natin kasama yan, kundi ito. Okay. Ay, no. Dito na. Election kasi gawa ng Diyos yan, instant yan, doon sa Kanya. Pero pagdating sa chronological, naranasan ng tao sa kanyang buhay ang biyayang natanggap niya. Halimbawa, ako ipinanganak noong 1950. Nag-aral ako 1957. Nag-high school ako after 5 years. Nagtapos ako, again, yung taon sunod-sunod, chronological, pero karanasan, bawat isa. Bawat isa. So makikita natin, dito po sa ating pagpapaliwanag dito, karanasan ng tao sa bawat biyayang ito sa kaligtasan. Ang calling, ang regeneration, calling, regeneration, conversion, justification, and adoption, yan po ay maaring nangyari sa iyo sa maikling panahon. Maring 1 oras, 2 oras, 1 araw, o di kaya sa isang sermon. Sa isang sermon lang nangyari sa iyo itong calling, regeneration, conversion, justification, adoption. Pero ito po ay panghabang buhay. Sanctification, dapat kang lumago bilang Kristiyano. Kaya may mga Kristiyano na ligtas, pero ang hirap-hirap turuan. May bisyo pa rin. Matigas ang ulo, hindi lumalago. Sila yung nagiging kawawa. Pero, lumalago sila, unti-unti lamang. Just kasi mayroong progressive tungkulin. Hindi yun conversion. Ang conversion kasi, ang gawa ng conversion, tayo po ay nag-convert dahil tayo nag-repent. Doon sa lumang buhay natin, nagbalik loob tayo sa Diyos dahil sa regeneration. Binigyan tayo ng repentance. At tayo na may naligtas na pawalang sala dahil yung regeneration nagbigay ng pananampalataya. Kaya nga, we are justified by faith alone. And we are converted by repentance. At lahat ng ito, sunod-sunod, ayon sa logical, pagdating sanctification, gumagana lahat yan. Gumagana lahat yan. Kaya, andyan yung pukpukan ng ating pangangaral. Andyan yung pagbibisita ng bawat membro sa kapwa-membro na hindi dumadalo, hindi lang tungkulin ng pastor yan. Alam natin, sinumpaan natin yan sa ating yung pag-oath ng membership. Bakit si pastor hindi na nagbibisita ngayon? Tinanong mo yung pastor, yung ikaw sarili, kasama, sinumpaan mo yan. Kaya, andyan po, sanctification, perseverance of the saint, tungkulin natin magpatuloy sa ating panampalataya hanggang wakas. Bakit? Taglay natin ang buong faith. Taglay natin ang ating pinanghawakan. So we can persevere unto the end. Sapagkat
Yung ito pong ating pinahawakan nito, that is God's preservation to us. Yun yung nagpipreserba sa atin, hindi umiwala ang Diyos sa atin sapagkat taglay mo ang isang nandiyan ka sa loob ng box ng Diyos. Kaya dapat tayo rin ay mag-persevere, tayo magpapatuloy. Tayo magpapatawad sa ating kapwa, tayo magbabatian, tayo humingi ng kapatawaran, sanctification. Tayo magpakababa, mag-submit sa pastor, huwag natin paira yung yabang natin. That is sanctification. At matagal tayo dyan, marami kang alam, pero walang kababaan, walang submission, walang respect, mabagal ang paglago mo sa sanctification. Nandiyan pa rin yung puot mo, dala-dala pa rin, mayroon kang tampo, ikaw nahihirapan. But this is the promise of God, I will never leave you, nor forsake you. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo yung kalagahan ng order of salvation? Ang order of salvation, kabuuan ng ating pinangahawakan pananampalataya. Saan man tayo mapunta, saan lugar man, mapa-abroad man, ano man problema natin, I have faith. Hindi lang basta pananampalataya kay Jesus, kundi I have faith. And that is the faith ang ating tinutukoy. Masunog man ako, mabaril man ako, I have faith. Kaya ang isang Kristiyanong mayroong alam tungkol sa kanyang kaligtasan na kanyang pinangahawakan at pinamumuhay matibay. Marunong umintindi. Marunong umunawa. At kami mga preacher, alam namin paano pag-aralan ang bersikulo. Hindi na kami magtiyatsaga sa libro. Libro, tulong na lamang para maunawaan ko yung pinag-aralan ko, pero hindi libro ang ipapangaral ko. Kundi dikta ng Espiritu according to the context of our faith. Kaya ang ating pangangaral hindi nakadepende sa isipan ng ibang tao. Kasi isipan ng mga tao, pipris mo sa harapan mo, minsan may mali, minsan mayroong cross sa lungat. Kaya nagkakaproblema yung mga miyembro. So, napakalaga po. Napakalagang tanong yun. Instant bang kaligtasan? Minsanan ba ito? Hindi po. Mayroong agad, logical, mayroong proseso. Mayroon din proseso. So, narito ang napakahalaga na dapat nating maunawaan. Buburahin ko na ito mga kapatid. Gagawa ko ng isang diagram at yun ang dapat pwede nating kaya nga pagka tayo po huwag kayo basta-basta tuwa sa mga ibang church na nangangaral, ibang preacher, ibang denomination, sarap niyang pakinggan preaching. Dapat alam mo yung faith mo. Kasi isang pitik lang ng wala sa faith mo, alam mo agad, hindi tama yun. Kaya tanong kayo na, mayroon bang nilikha ang Diyos para sa kapamakan? O nilikha ang Diyos para sa kaligtasan? Sa tingin mo, tama, di ba? Pero hindi. Bakit? Dalawang nilikha? Dalawang klaseng taong nilikha? Dalawang uri ng tao? Naniwala tayo doon? Isa lang nilikha niya. Pero dapat ang tanong doon, mayroon bang pinili ang Diyos at hindi pinili? Yun ang tamang tanong. That is doctrinal. No. Unfair ba ang God? Hindi rin. Bakit po? Sapagkat hindi naman pumili ang Diyos ng mga taong parehong mababait. Lahat sila yung makasalanan, patungo sa impyerno lahat. Pero ang Diyos po ay nag-intervene. Nakialam siya sa patunguhan ng lahat ng tao papuntang impyerno.
by His love and grace, humirang siya. At hindi niya hinirang yung mapapahamak. Hindi niya hinirang yung mapapahamak. Ang hinirang niya lamang ay maliligtas. Kaya pagka ganun ang klaseng tanong, unfair talaga ang God. Tulad kay Esau and Jacob. Ang sabi ron, I love Jacob and I hate Esau. Pagdating po sa theological understanding, si Jacob ang kanyang pinili, kaligtasan. Bagamat mas masama si Jacob kaysa ni Esau. Pero si Esau, pinabayaan niya. That is, pag sinabing I hate Esau, ibig sabihin, pinabayaan ko siya sa kanyang patutungan. Si Jacob ba patungong impyerno? Yes! Si Esau patungong impyerno? Yes! Pero sa kalooban ng Diyos, sa kanyang biyaya, niligtas niya si Jacob. Iniwan niya si Esau sa kanyang likas na buhay na patungong impyerno. Si Jacob din, likas niya patungo sa impyerno, pero biniyayaan siya ng Diyos. Unfair ba ang God? Unfair ang God kung pababayaan niyang mapunta impyerno lahat. Because He created man according to His image and likeness. At kung pababayaan niyang mapunta sa impyerno, God is unfair. Pero by His grace, kaya nga ang sabi ko sa Ephesians 1:5, ang pagpili ng Diyos ay para sa kanyang kaluwalhatian, hindi para sa reklamo ng tao. Na paano mo nalaman na pinili ka? Paano mo lamang isa ka sa mga pinili ng Diyos? Na ilang milyon ang Pilipino? 111 million? Ba? Kung pinili lahat ng tao, dapat nandito nagsiksikan yung 100 million. Pero bakit hindi, wala sila, ikaw lang dito? Dahil isa kas pinili. Ang ating palatandaan tayo pinili, nagre-respond tayo sa gospel. And we believe in Christ. Makasalanan ako. Wala akong pakialam kung makasalanan ka. Ako rin, makasalanan eh. Pero by His grace, nandito tayo. Kaya kung makasalanan ka, you have to repent. Mag-undergo ka ng discipline. Hingin mo sa iglesia. So, gagawa ako ng diagram. Tatlong hati. Tignan natin una, bahagi ng kaligtasan. Okay ba na Tagalog ang pag-aaral natin? Yes. Para lahat makaunawa eh. Kung magbibisaya ako rin, hindi mo pwede mag-English, hindi mo rin mag-English eh. Kailangan gamitin natin yung hindi Bisaya. Pag nagbisaya ako, that's unfair. Kasi halos lahat dito yata, 80% Bisaya eh. Tapos itong sa gitna is yung uri. At tanong, kaagad ba? Kaagad ba? O proseso? So, exam tayo mga kapatid. Doon sa aking na-explain na, introduction pa lang tayo, no? Pag sinabi kong election, pagpili, kaninong gawa yan? Sa Diyos. Okay? Diyos. Plano ng Diyos. Tanong, yan ba ay kaagad o proseso?
Ha? Kaagad. Gawa ng Diyos yan. Simula pa lang sa eternity past eh. Pangalawa, effectual calling. Kaya nung gawa yan? Diyos. Diyos pa rin. Hindi tao. Anong uri yan? Kaagad o proseso? Effectual calling? Ha? Oh, hindi. Kaagad yan. Kasi gawa ng Diyos. Kasi pagdating sa effectual calling, wala tayong bahagi eh. Gawa niya ito sa puso mo eh. No? Gawa ng Espiritu. Pero, sa paraan ng effectual calling, mayroon dalawa, general and effectual. Pero yung effectivity niyan, ay sa Diyos lang yan. So, effectual calling. Sunod, regeneration. Kaya nung gawa yan? Gawa lamang ng Diyos. Kaagad? O proseso? Sino bang gumagawa ng regeneration? Diyos. So, kaagad. Agad yan ang nangyari sa iyo. Susunod, conversion. Kaninong gawa? Okay. Diyos. May bahagi ba ang tao? Mayroon na. Pero tanda natin, nasa loob na siya ng order of salvation. Wala sa labas. So siya ay nasa biyaya ng Diyos, kaya siya ay nakakagawa na. So, mayroong tao dyan. Repentance and faith. Ito ba ay instant? Ha? Regeneration, instant ba? Sir, ba? Conversion na pala tayo. Conversion na pala tayo. Conversion ba ay dandahan? Kaagad din yan. Gawa ng tao. Pero kaso lang, may bunga. Ang bunga niyan is repentance at faith. Sunod, justification. Kaninong gawa? Diyos lang. Agad? Kaagad. Justification. Sika, naliligaw tayo. Tingin mo, bakit na? Tabingin na. Then, kasunod niyan, adoption. Pag-ampon, inampon tayo ng Diyos. Kaninong uri yan? Kaninong gawa? Diyos pa rin. Ito, kaagad. Kaagad. Agad yan nangyari. Sunod, sanctification. Kabanalan. Kaninong gawa ito? Gawa ng Diyos. Wala tayo dyan. Pero, ito ba may... Okay. Proseso. Ito ay proseso ito. Ang tinitignan dito is the progressive sanctification. Habang buhay ito, habang tayo po ay nabubuhay. Tayo nagpapakabanal habang buhay. Then, sunod,
Perseverance of the saints. Perseverance. Ngayon, kaninong gawa ito? Diyos pa rin. Kagad, proseso. Proseso. So may kita natin dito na sa proseso, mayroon tayong bahagi. Habang buhay pa rin. Then lastly is glorification. Ito, perseverance. Tinapos natin ngayon. Glorification. Gawa ng Diyos. Ito ay kaagad. Yes, gawa ng Diyos, kaagad. Instant. Nandun na sa langit eh. Ito ay final. So nakita niya? Election, effectual calling, regeneration, conversion, justification, adoption, sanctification, perseverance of the saints, and glorification. Then, sa lesson tayo, mga kapatid. So, kung ito yung order of salvation, yan yung nasa loob. Yan nasa loob ng kaayusan na kaligtasan ng Diyos. Walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Nandito ang tao, hiwalay. Pero nagkakaroon ng bahagi ang tao sa loob ng salvation. See? Kaya nga, pag sinabi ng mga tao na basta ako sumasampalataya sa Diyos, paano ka makasampalataya sa Diyos? Pwede ka sumampalataya sa Diyos, pero ang tanong, ano yung pananampalatayang pinanghawakan mo sa Diyos? Basta yung malaking mata dun. Naniniwala ako, kaya may takot ako. May takot ako sa malaking mata. Kaya ako'y ligtas. Sisimba ako sa pinakamalaki sa Roma para ako'y maligtas. Nasa order of salvation ba yung Roma? Relihiyon? Wala po. Walang relihiyon makapagliligtas. Tanging Diyos lamang. Kaya nga, para po sa panghuli, unang lesson, ayon sa ating napag-aralan, ang unang leksyon, ang kaligtasan ay gawa ng Diyos lamang simula sa simula hanggang katapusan. From eternity past to eternity heaven. Gawa lamang ng Diyos. Walang bahagi ang tao. Ikalawa, ang pagpili ng Diyos ay ayon sa kanyang biyaya. Hindi sa kabutihan ng tao, paging relihiyoso ng tao. Hindi sa nagagawa ng tao, kundi ayon lamang sa kanyang sariling kaloobang biyaya, hindi sa anumang bahagi sa tao. Kaya nga, pagka may narinig kayong nagsabi sa inyo, alam mo, kailangan mong maligtas eh. Kailangan gawin mo yung bagay nito. Tama, mali ba yung sinabi niya? Mali ka agad. Alam natin, madetect agad natin, sapagkat alam natin yung ating pananampalataya. Alam natin yung sinasampalataya natin. Ikatlo, ang pananampalataya at pagsisisi ay bunga ng tawag ng Diyos sa atin. Tayo tinawag at na-regenerate. Kaya ang pagsisisi at pananampalataya natin hindi buhat sa atin. Pag-aaralan natin yan isa-isa. Every Sunday. Kaya nais ko yung mga applicants natin nandyan every Sunday para magkaroon ng tamang sagot ang kanyang sagot pagdating sa interview. Hindi yung kung ano yun lang natutunan niya sa labas. Dapat may basis yung faith niya. Faith niya ay dapat mula sa napakinggan na katotohanan
tungkol kay Kristo. Pangapat, ang ating katuwiran, ang ating pagka-justify ay mula kay Kristo, mula sa Diyos. Hindi sa ating kabaitan at kahusayan, pagiging makarelihiyoso. At panlima, dahil sa Diyos, tayo'y kanyang inaring anak. Adoption. Gawa niya yun. Kaya nga, panglima, ang tunay na mananampalataya ay lumalago sa kabanalan. Marahil mabagal, pero lumalago. Tulad sa akin before, nung ako hindi pa Kristiyano, isang sako magdamaga ng San Miguel, gin ang iniinom namin. Halos araw-araw, nagkakasakit kami pag hindi umiinom sa loob ng isang linggo. Yun ang aming inom. Pero nung ako po ay tinawag ng Panginoon, nung kinilala ako ng Panginoon, mali yung makilala ko, wala akong karapatang sabing ako'y nakakilala sa Diyos. No, kundi ako'y kinilala ng Diyos. Nung ako'y kanyang tinawag at kinilala, hindi agad nawala yung alak sa akin. Minsan, kasi hindi ko naman talaga sinabing nung ako'y tinawag, parang instant, isang sermon lang. No. Minsan, may isang araw, isang linggo, isang buwan. Mula sa isang kahang case na beer, naging 5, naging 2, hanggang sa naging wala. That is sanctification. Proseso. At patungo sa kabanalan. At pagdating po sa buhay natin, huwag kayong matakot mag-Bible study. Huwag kayong matakot na mag-share ng gospel sa inyong mga anak. Dahil tayo po ay sinasamahan ng Diyos. Siyang nagpipreserve sa atin. At ang ating katunayan na ang Diyos ay nagpipreserve sa atin, mayroon tayong pag-ibig na i-share ang gospel. Perseverance yan. Philippians 2:12 to 13. Na sabi ni Pablo, nandyan ako kasama ninyo, kayo'y masisipag. Pero gawin nyo kahit wala ako. Bakit? Verse 13. Sapagkat ang Diyos ang naglagay sa inyo ng pagnanais at pagsasagawa ng mga bagay na makapagbibigay luwalhati sa Kanya. See? Nasa atin kasi ang preservation of God, kaya nga tayo nakakapag-persevere gawin yung ating katungkulan bilang mga Kristiyano. At siya ang nag-iingat sa ating mga gawa. Ang ating buhay, may katiyakan, may patutunguhan, at yun ay sa kanyang kaluwalhatian. So, order of salvation ay nagpapakita ng ating kaligtasan ay isang dakilang gawain lamang ng Diyos. Kaya nga, biyaya mula sa simula hanggang wakas. Ngayon, nakita niyo na ba kung ano yung faith na pinanghawakan ko? Alam niyo na ngayon kung ano yung faith na panghawakan ninyo. Hindi lundag sa dilim. Mayroon kayong tinitindigan, mayroon kayong tatayuan, kahit natututukan kayo ng balisyong dito, alam mo yung pananampalataya mo, hindi ka susunod kung kanin-kaninong turo. Dahil alam mo ang iyong pananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo, Galatians 2:20, ako'y kasamang napako kay Kristo. At si Kristo na ang nabubuhay sa akin, sa sarili. At ang buhay ko ngayon, bilang isang Kristiyano, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Pananampalataya kay Kristo na siyang nagmahal sa akin. So yung pananampalataya ron, hindi yung gawain nating sumampalataya kay Jesus, sumampalataya kay ito. No. Kundi nababatay doon sa ating pinahawakan.
na kaligtasan? Yung ating faith. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya si Paul hindi natatakot mamatay. Hindi nahihiyang mangaral. Dahil alam niya ang kanyang panampalataya. So ipamuhay natin ang ating panampalataya, mga kapatid. Konting sakit lang ng ulo, di na tayo agad dumadalo. Yung mga nasa live streaming, konting ubo, hindi na dumadalo. Dapat panghawakan natin ang ating pananampalataya. So, yung hanggang doon lang po, mga kapatid. Pasensya na po, walang tanong. Sobrang tayo sa oras. Nakadalawang oras na ako. Kasi hindi pinalagyan ni Pastor Aji ng relo doon eh. Nagreklamo na nga si Pastor Roloy ng Sunday. Pastor, mga pa ako, wala yung oras dyan. Wala yung relo dyan ah. Okay, tayo manalangin, mga kapatid. Naunawaan natin ang ating introduction ng pag-aaral natin. Serye ito, tuloy-tuloy. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya sa amin at ang gawa ng Banal na Espiritu na siya nagbibigay ng kaunawaan sa aming pong pundasyon na kailanman hindi mawawala sa amin. Dito kami tumatayo, dito kami tumitibay. Anumang problemang dumating sa amin, anumang pagsubok na dumating sa amin, Panginoon, madali namin itong ayusin at tayuan sapagkat kami po ay nakatitiyak sa aming pong relasyon sa inyo. Kaya Lord, tulungan niyo kami na maging mapagpakumbaba, marunong umamin, marunong tumanggap ng kamalian at marunong humingi ng kapatawaran sa inyo at kapatawaran din sa aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.